na yung mga namatay sakalang bubuhayin pagdating ng paghuhukom. Yan ho ay isang malaking kasinungalingan. Yan ay isang malaking kalokohan na hindi dapat paniwalaan ng sino man na miyembro ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay. So may nag-forward sa atin ng video nitong isang kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, kung saan palaging bumabanat at nagtatago sa pangalang RMG Aguila daw siya. Na di totoong na may kaluluwa na nakapunta sa langit, sa impyerno, at nag-react siya batay sa AI-generated video na sa panaw ni Pope Francis, sinundo siya sa mga Santo Papa na matagal nang pumanaw doon sa langit. Una, lilinawin natin. Nag-react siya hindi batay sa opisyal na aral ng ating simbahang Katoliko. Nag-react siya batay sa nakitang kumakalat na AI-generated video na hindi naman yon ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko. Kung sa ibig sabihin, batay sa chismis ang reaksyon niya. Pero ang punto dito mga kapatid, bakit ganon mag-react ang INC, lalo na sa kaanib tulad nitong si RMG Aguila? Dahil para kasi sa doktrina na imbento ni Felix Manalo, alam nyo ba, ang kanilang doktrina, pag ang isang tao ay mamatay, patay din ang kaluluwa. Ibig sabihin, nasa libingan daw ang kaluluwa. Kaya ang banat nitong RMG Aguila na nagtatago sa pangalang RMG Aguila na isang kaanib sa Iglesyang Tatag ni Manalo, na yung mga namatay sakalang bubuhayin pagdating ng paghuhukom. wala tayong tutol diyan. General judgment na ang kaluluwa ay isauli sa kanyang katawan. Pero ang tanong, wala bang particular judgment? Patay ba ang kaluluwa pag mamatay ang katawan ng tao? Ito ay tatalakayin natin at sasagutin natin mga kapatid. Bago tayo papasok sa punto por punto, samahan ninyo ako. Kasi kalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. At sa mga bago pa lang, inanyayahan natin, huwag kalimutan at sa mga suking taga-subaybay na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Para sa mga bago pa lang, ako po si Bro Wendell Talibong sa Catholic Faith Defenders at sa channel nating ito, tatalakayin at sasagutin natin ang mga banat sa iba't ibang mga sikta na tatag lamang ng tao mga kapatid. Dahil alam niyo naman ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Kaya ayon sa Acts and Decrees of Second Plenary Council sa Simbahang Katoliko na deklarasyon sa pahina 80-81 sa paragraph 222, malinaw ang sabi, we must to be willing and able to defend our teachings in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Okay. Sa lahat natin mga suking taga-subaybay, ating i-welcome muna ang mga pumasok ngayon. At nakita ko ngayon dito si Dr. Leo Napurata. Hello, kapatid, kumusta? Ayo dyan.
Si kapatid na Randy, first daw siya. Si Danilo Bermijo, dyan sa General Santos. Si Daya ay Danti Gulani, Purok 3, Bagong Argo Mulavi, Zamboanga del Sur. Mabuhay po kayo. Sa ilagay niyo ang address kung saan kayo base ngayon. Si Arnold Larson, hello, kumusta? Sa lahat nating mga kapatid. Bago tayo mapapasok sa punto por punto, mga kapatid, ating sasagutin. Eto, si kapatid na Oliver Ponce, hello, mayang gabi. Si SN1 Resuento, good evening bro. At sa lahat nating mga kapatid ngayon, si Ricky Dingal, good evening bro Wendell, sa Butuan City. Si Arnold Larsen, si sandali, ito pa, I am from Davao. Si Ananias Ridila, good evening bro Wendell, watching from Bulacan. Si Alexis Jacinto, good evening bro. Okay. Good evening sa lahat. Welcome po sa ating live ngayon, mga kapatid. At samahan ninyo ako. Sasagutin natin itong ipinasa na ilan ang mga nagpasa sa akin, nag-request na sagutin natin si RMG Aguila, no? Kaanib sa iglesia ni Felix Manalo. So, si Ananias Redela, watching from Bulacan. Si Alexis Jacinto, good evening. Si Dilma Bayaga from Alabang. Si Renato Cobiro, no? From Katbalugan. Hello, kumusta kapatid? Si Jocelyn Bagaforo, diyan sa Coronadal City. Si Ananias Ridela, salamat bro Wendell sa Rosalie at Healing Well, watching from Bulacan. Napadalahan ba kayo? Si Adeline Simpson, good evening bro Wendell, at sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay ngayon. So, diyan natin tatagalin sa ating pananampalataya. Sis Aida, Sis Aida Manisan, huwag niyo kalimutan, may channel din si Sis Aida, at napaka ganda po, marami kayong matutunan diyan, kaugnay sa Divine Mercy, mga kapatid. Si Juan Risuanto, CFD Cathedral Osamis. Hello kapatid. Si Emmanuel Erquita, hello bro Wendell from Bacolod City. Ayan Linganay from Manila. Si Roy Latagaw, dyan sa Malaysia. Maayong gabi bro Wendell from Bohol. Si Ama Valle. Si Katimoy Donti. Maayong gabi bro Wendell from CFD CDO chapter. Kumusta? Kita-kita tayo kung attend kayo sa National Convention ng CFD, diyan sa Cebu City. Si kapatid na Adeline Simbahon, si kapatid na Tubi Rogers sa UK, si kapatid na Delphine Rabago, si kapatid na Delphine Fabi. Magandang buhay araw at gabi sa lahat ng mga Katoliko at sa iyo bro Wendell. Okay, so si ano ba to? Kapatid na Alexis Pipito dyan sa Caloocan, kapatid na Arturo sa Talisay City, Negros Occidental.
Okay, di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Ating sasagutin punto por punto. Itong ipinadalang video sa isang kaanib ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na nagpakilalang RMG Aguila daw siya. At sa kaniyang banat sa simbahang Katoliko, palagi niyang sinasabi, wala pong kinalaman ang Iglesia ni Kristo na kay Manalo, no? Sa kaniyang pagbanat sa simbahang Katoliko dahil wala siyang authority na galing mismo sa sentral. So, although private ito na banat mga kapatid, pero sa ngalan na miyembro siya ng Iglesia ni Manalo, kaya atin ding itutuwid dahil ang mga kamalian nito dahil may mga nag-request at ipinadala ang video na ito. Mga pinopost sa social media na di umano, nasa langit na daw si Ginoong Francis, ang kanilang papa. So, iyon. Siguro nakita ninyo yung AI-generated video. Diyan, nag-react siya, no? Na nasa langit na daw si Pope Francis. Una, lilinawin natin, hindi opisyal na aral yung nakita niyang sa simbahang Katoliko na AI-generated video na naglalarawang pumasok sa langit si Pope Francis, sinundo siya ng ilang mga santo papa. Ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko, kung ito'y ideklara na talaga na siya'y nasa langit sa pamamagitan ng canonization. San Mateo 18:18, anuman ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahintulot doon sa langit. Pero ang punto dito, ito kasi sila na mga kaanib sa siktang Tatag ni Felix Manalo, di naniniwala na may kaluluwa na hindi mamamatay kung mamamatay ang katawan ng tao. Kaya, batay sa video na AI-generated video, doon nag-react siya para meron siyang content. Okay. At di umano ay sinasalubong siya ng Panginoong Jesucristo. Gayon din, sinasalubong din daw siya kuno ng mga na mayapa na ng mga papa ng Roma. Alam niyo mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid, ito ho'y nakakalungkot. Una, nakakalungkot talaga dahil ang reaction niya batay sa AI-generated video na hindi opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. Pero, ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko ay ito, may bahagi sa tao na hindi talaga mamatay kung mamatay ang katawan. At ito ang kaluluwa. Patunayan natin yan. Paano yan pasinungalingan ng mga anti-Catholic, lalo na ang INC, ang kay Soriano at itong grupo din sa Seventh-day Adventist, pareho-pareho sila ng aral, nagkokopyahan ng aral sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Of course, si Manalo nanggaling sa Seventh-day Adventist noon. At alam niyo naman kung bakit napaalis siya sa Seventh-day Adventist. Siguro alam niyo na yan, no? Ang dahilan. So, doon siya nangungopya sa mga paraan. Dahil una talaga yung Seventh-day Adventist na ginagamit ang mga aklat Katoliko at pinagpuputol-putol nila, pinagchap-chap nila. So, doon nakakuha ng ideya si Felix Manalo matapos siya nagkulong ng 3 araw, 3 gabi sa silid at paglabas niya, anghel na ang kanyang resulta. Tuloy natin. Sapagkat habang lumalaki ang ating mga anak, ang mga bata, ay naninindigan sila sa mga ganong nakikita nila.
Sobrang malaki ang pananagutan at pagkukulang ng simbahang Katoliko sa mga ganito. Sobrang malaki at malaking pagkukulang umano ang simbahang Katoliko. Ano yan? Si Dagul pala. Yan, kayo talaga. Si Chado ko na. Okay. Sa comment, natawa ko. Okay, tuloy natin mga kapatid. No? Na kung sobrang pagkukulang ang simbahang Katoliko, una, bakit nangungupya kayo sa Biblia ng simbahang Katoliko? Narinig niyo naman si Ramel Parba. Pangalawa, bakit nangungupya kayo sa kalendaryo ngayon na Gregorian calendar na deklarasyon yan ng simbahang Katoliko? At yon, tatalakayin natin yung sinabi niya na patay talaga ang kaluluwa pag mamatay ang si kapatid na Ferds Pasyone. Pag mamatay umano ang katawan. Itutuwid natin ito. Isipan ng bawat miyembro na mali ang kanilang iniisip. Totoo na delikado talaga, lalo na ang mga anak sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, na mali ang nasa isip na nila na tinuturuan sa mga mangangaral ng natuto din galing sa kanilang ministro at ang mga ministro galing din kay Felix Manalo na wala pang nasa langit, wala pang kaluluwa dahil napasalibingan. Pero ano po ba ang mabasa sa Biblia bago natin ituloy itong RMG Aguila, mga kapatid, dahil ilan ang mga forward sa video at nag-request na sasagutin ito. So, ang tanong, mga kapatid, may mabasa ba tayo na may mga kaluluwa na nasa langit kasama ang kordero ng Diyos at ang mga anghel? Tingnan muna natin, silipin muna natin ang mabasa diyan sa tinatawag na New Revised Standard Version. Ito po ang mabasa sa Revelation chapter 7 verses 9 up to 17. Ito ang mababasa, mga kapatid. After this I looked, and there was a great multitude that no one could count, from every nation, from all tribes, and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, robed with white, with palm branches in their hands. They cried out in a loud voice, saying, Salvation belongs to our God who is seated on the throne and the Lamb. And all the angels stood around the throne and around the elders and the four living creatures, and they fell on their faces before the throne and worshipped God, singing, Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might to be our God forever and ever. Amen. Then one of the elders addressed me, saying, Who are these robed in white? And there have they come from? Said to him, Sir, you are the one that knows. Then he said to me, These are they who have come out of the great ordeal. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. For this reason,
They are before the throne of God and worship Him day and night within His temple. And the one who is seated on the throne will shelter them. They will hunger no more and thirst no more. The sun will not strike them, nor any scorching heat. For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd, and they will guide them to a spring of the water of life, and God will wipe away every tear from their eyes. So, malinaw mga kapatid, Revelation chapter 7, verses 9 up to 17, na ano daw ang nakasulat mga kapatid? Ipinahayag diyan sa banal mismo na kasulatan na ang mga taong namatay, naganap na pinakasakdal sa kabanalan ng Diyos. Silang mga namatay na nasa kabanalan ng Diyos ay ano daw, pinuputi ang kanilang mga kasuotan sa pamamagitan ng dugo ng kordero ni Jesus. At nasa langit, sa harapan ng trono ng Diyos Ama. At ang kanyang kordero, ang kanyang bugtong anak. Sa harapan ng trono ng Diyos, ang mga elders at ang lahat ng mga banal ng Diyos sumasamba araw at gabi kasama ang mga anghel. Hindi lang yan. Kung tingnan natin ang Revelation chapter 22 verses 1, mga kapatid, at ituloy sa 3 at 5, ito po ang ating mabasa. Then the angel showed me the river of the water of life, bright as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. Nothing accursed will be found there anymore, but the throne of God and the Lamb will be in it, and his servants worshipped him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. And there will be no more night, and need no light of the lamp or sun. For the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever. So, napakalinaw mga mahal na kapatid ang mabasa natin sa Biblia na marami pong mga banal na nasa langit. Pero yung nakita niya na AI generated na si Pope Francis, hindi yun opisyal na aral ng simbahang Katoliko na may nagawa. Pero ang opisyal, may kaluluwa na hindi mamamatay. Bakit may kaluluwa na hindi mamamatay? Una, naalala ninyo ang nakasulat sa San Mateo Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 3? Bakit? Di po ba makita diyan na sa transfiguration of our Lord Jesus, sinong katabi niya? Katabi si Moises? Katabi si Elias? E di po ba kung tingnan natin sa Deuteronomio Kapitulo 34, versikulo 5 hanggang 6 mga kapatid, mabasa natin na si Moises namatay, inilibing siya ng Panginoon sa lupain ng Moab na walang kahit sinong tao ang nakakaalam sa kanyang libing ayon sa Deuteronomio Kapitulo 34, versikulo 5 hanggang 6. At sa Ikalawang Hari, Kapitulo 2, versikulo 11, makita naman natin na si Propeta Elias sa Lumang Tipan mga kapatid ay inaakyat ng Diyos sa langit
buong katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng isang epo-epo na tinatanggap ng isang karong apoy. Ngayon, balikan natin ang San Mateo Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 3. Nakatabi ng ating Panginoong Jesucristo si Elias at si Moises. Paano i-reconcile ngayon sa INC, EDD, SDA na para sa kanila mga kapatid, ang kaluluwa, ang katawan, ang kaluluwa, at pagmamatay, ang katawan, patay din ang kaluluwa. Tuloy natin si RMG Aguila ng INC. Bakit mali? Basahin natin ang sinasabi dito sa Unang Tesalonica 4:17. Nasaan na ba yung aking mahiwagang salamin? Imagine, natawa ako dito. Again sila sa mga miracle, sa mga santo ng simbahang Katoliko, pero ang kanyang salamin ay mahiwaga daw. Saglit lang ho at isuot ko ang aking salamin dahil medyo mahina na ang aking mata. Ito, pakinggan ninyo. Pagkatapos nito, tayo na nananatiling buhay ay titipunin sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Pagkatapos noon ay makakapiling na natin ang Panginoon magpakailanman. Wala tayong tutol sa mabasa, pero una, parang nangungopya din ang INC sa aral ng born again kaugnay sa rapture. No? Yung binasa niya, walang kaugnayan yan sa tinatawag na particular judgment. Yung binasa niya ay may kaugnayan yan sa pagbalik ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ang tinatawag na general judgment. Ngayon, sa aral ng INC, sa aral ng EDD, sa aral ng SDA, at kahit sa saksi ni Jehovah, dahil wala pang tinatawag na general judgment para sa kanila mga kapatid, ang kaluluwa ay ang katawan at ang katawan ay ang kaluluwa. Kaya di pa naganap na bubuhayin ang katawan at dalhin doon sa langit at sa impyerno. General judgment yon. Para sa general judgment. How about ang tinatawag na particular judgment? Wala sila niyan dahil para sa kanila, literal na pagbabasa mga kapatid, ang kaluluwa ay mamatay. Pero ano ang sabi ni San Pablo, mga mahal na kapatid? Okay. Sa Roma Kapitulo 6, versikulo 12, sabi ni San Pablo, huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. Ano ang sinabi ni San Pablo diyan? Katawan na may kamatayan. So ang katawan may kamatayan. Ibig sabihin, bawat material na bahagi sa ating katawan may katapusan. Lahat. Pero lagi nating tandaan mga kapatid, katawan lang ang mamamatay, pero ang kaluluwa ay hindi. Ang problema, pinutol-putol talaga nila ang aral na nakasulat sa Biblia. Bakit? Ano sabi ni San Pablo sa unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 40? Meron namang katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapuat, iba ang kaluwalhatian ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. So, dito makita natin mga kapatid sa
kanila, di ba letra por letra? May katawan na ukol sa lupa, may katawan na ukol sa langit. So, ang tanong, may isang bagay ba na mananatili na buhay kung mamatay ang tao? Napakalinaw ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Huwag namang sabihin na ang aral na ito'y kasinungalingan dahil sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Ano? Mateo Kapitulo 10, versikulo 28. Ano sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Huwag kayong mga takot sa mga magsisipatay ng katawan, datapuat, hindi mga kakapatay sa kaluluwa. O, para sa kanila, ang kaluluwa, mga kapatid, patay. Pagmamatay ang katawan. Pero ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, may bahagi sa tao na hindi mamamatay, pwedeng mamatay ang katawan, ngunit ang kaluluwa ay hindi mamamatay. So, ngayon, kung ang kaluluwa ay hindi mamamatay, nasa libingan na ba siya? Napakalinaw po ang sabi ni San Pablo sa Hebreo 9:27, mga kapatid. Itinakda na minsan lamang mamamatay ang tao at pagkatapos nito ay ang kahatulan. So ano daw? Ito ang tinatawag na particular judgment at wala ito sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo sa grupo ng tinatawag na Seventh-day Adventist. Wala ito, mga kapatid, sa kanila. No? So, sa grupo ni Eliseo Soriano, wala din ito sa kanila, mga kapatid. No? Kaya ating isa-isahin ito. Halimbawa, kung para sa kanila, mga mahal na kapatid, yung pahayag ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 28, na huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay sa katawan, datapuat hindi nakakapatay sa kaluluwa. So ang tanong, totoo ba ito o hindi? Natural, ang ating Panginoon Jesucristo nangaral yan, totoo yan. Ngayon, dagdag pa ng ating Panginoon Jesucristo, naalala ninyo yung mayaman na matay, yung si Lazaro na matay? Ang tanong, nasa libingan lang ba? Di ba inilibing ang mayaman? Pero, ano ba yung nakipag-usap kay Abraham? Asan? Lucas Kapitulo 16, versikulo 22, 25, mga kapatid. Ito mabasa natin. Nangyari nga na ang lalaking dukha ay namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. Pansinin ninyo, mga kapatid, ha? Ang sabi dito, ang mayaman namatay din at inilibing. Saan siya? Nasa libingan lang ba? Ang ating Panginoon Jesucristo ang nagpahayag dito. Sa Hades siya ay naghihirap. So, ngayon, napansin nyo ba ang talata? Kung ang kanilang argumento na ang kaluluwa at ang katawan ay iisa, kung mamatay ang katawan, patay din ang kaluluwa, ang tanong, ano itong aral ng ating Panginoon Jesucristo na inilibing ang mayaman at ang kaniyang kaluluwa ay asan? Nasa libingan ba? Hindi. Sabi dito, ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. Sa Hades siya ay naghihirap. Sa paghihirap niya ay itinanaw niya
ang kaniyang paningin. Nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro nasa kaniyang piling. Tumawag siya ng malakas, "Amang Abraham, kahabagan mo ako. Suguin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Ito upang mapalamig ang aking dila sapagkat ako ay lubhang nagdurusa sa naglagablab ng apoy na ito." Ngunit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na nasa buong buhay mo, tinanggap mo ng lubos ang mabubuting bagay. Gayon din naman si Lazaro ay tumanggap ng mga masasamang bagay na ngayon siya ay inaaliw at ikaw ay lubhang nagdurusa." So, napansin ninyo, kung paniwalaan natin itong aral ng INC, mga kapatid, na ang kaluluwa ay ang katawan at ang katawan ay ang kaluluwa at pag mamatay ang kaluluwa, patay din ang katawan. Ano itong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Ha? Aber? Ano yan? Oh. So, yan mga kapatid. Oh. Okay. So, sandali. Ituloy natin ang pahayag nitong INC na ito. Ayon ho sa ating binasa, ang sabi, tayo na nananatiling buhay ay titipunin sa ulap at isasama saan? Sa mga binuhay. Sa makatuwid. Isasama sa mga binuhay, sa makatuwid, yon ay general judgment. Oh. Ang tanong, wala pang general judgment na nangyari. Ha? At sabi ng ating Panginoon Jesucristo, may bahagi sa tao na hindi mamamatay kung mamatay ang kaniyang katawan. Napakalinaw yan. Ha? Napakalinaw yan sa San Mateo Kapitulo 10, versikulo 30. At alam natin, talagang di yan maunawaan ng mga INC dahil wala naman silang sariling Bible. No? Tuloy natin. Ito pa lang ho, kung ating iisipin, kung ating iintindihin, malalaman natin sa talatang ito na yung mga namatay sakalang bubuhayin pagdating ng paghuhukom. Wala tayong tutol diyan na ang namatay bubuhayin. Bubuhayin pagdating sa paghukom. Pero ang tanong, how about itong pahayag ng ating Panginoon Jesucristo, inilibing na nga ang mayaman? Nananatili ba siya sa libingan? Hindi. Nagdusa siya, sabi sa Lucas Kapitulo 16, 22, 25, asan siya nagdusa? Sa Hades, sa apoy. Pero, nakipag-usap pa siya kay Abraham. Dito pa lang, butata na ang aral ng mga di naniniwala na may kaluluwa. Di naniniwala sa pahayag ng ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo Kapitulo 10, versikulo 28, na may kaluluwa na hindi mamatay. Okay, tuloy natin. O pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, maling-mali yung isipan ng mga kababayan natin na nasa langit na ang taong namatay. Yung di naman turo ng simbahan Katoliko basta mamatay, langit diretso. Kaya nga,
meron tayong purgatorio, di ba? Wala yan sa INC, wala yan sa mga siktang tatag lamang ng tao. Bakit may purgatorio tayo? Dahil aturo din ng simbahang Katoliko na pagmamatay ka na may isang mortal na kasalanan. Unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 16-17, isang mortal na kasalanan ay sapat na. Kung di ka humingi ng kapatawaran, ay sapat na para magdusa ka sa impyerno in all eternity. Pero, sa mga merong titatawag na temporal punishment, mga kapatid, na hindi pa lubos na mabayaran. Ano ang requirements para makapasok sa kaharian ng langit? Of course, Hebreo Kapitulo 12-14, kailangan banal ka. At dahil kailangan banal ka, kung ano ang sabi ni San Juan sa Pahayag Kapitulo 21-27, walang sino mang makapasok sa kaharian sa langit kahit may kunti o gaano kaliit ang kanyang kasalanan. So, anong mangyari kung ang gaano kaliit, kunti lang ang kasalanan, di makapasok, automatic ba siya doon na sa impyerno? Hindi. Sabi ng ating Panginoon Kristo, Lucas Kapitulo 9:49, ang bawat tao ay lilinisin, dadalisayin sa pamamagitan ng apoy. Yung apoy na yan, hindi yan impyerno dahil ang impyerno, hindi yan makapagdalisay sa kaluluwa ng tao. Yon ang tinatawag na purgatorio. Yung kulungan na binanggit sa Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18, na pinuntahan ng ating Panginoon Kristo ang kulungan ng mga espiritu. So, para sa INC na langit lang ang impyerno, iba pa mga sikta, langit lang ang impyerno, ang tanong, itong tinatawag na kulungan ng mga espiritu, sa ibang salin, kulungan ng kaluluwa, na mabasa natin sa Unang Pedro 3:16, mga kapatid. Anong tawag niyan? Sa Spanish Bible, malinaw yan. Sa Spanish Bible, mga kapatid, anong mabasa sa Spanish Bible? Unang Pedro, Kapitulo 3:18, a los tales predico mucho tiempo el Espíritu por boca de Noé, la fabricación del arca, el Padre se entiende, el por cárcel, el purgatorio. Yan, purgatorio pala. At wala yan sa ibang sikta. Tuloy natin, mga kapatid. Sabi niya, maling aral umano na makapunta sa langit pagmamatay. Una, yung mga dalisay na ang kaluluwa at nasa kabanalan na, ibig sabihin, malinis na ang puso, sila'y makikita sa Diyos. Sino nagsabi? Beatitude, ang ating Panginoong Hesus, nagsabi diyan sa San Mateo Kapitulo 5:8, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So, sino ang makakita sa Diyos? Natural yung banal. Hebreo Kapitulo 12:14, mapalad. Kaya para sa INC, yung si Felix Manalo nasa libingan pati kaluluwa. Si Ranyo Manalo nasa libingan pati kaluluwa. Lahat. Kaya yun ang dahilan na di na kailangan pa nilang alalahanin, no, ang mga yumao, mga kapatid. Dahil ang aral na natanggap nila galing kay Mr. Felix Manalo na nasa libingan ang lahat na mga namatay at maghintay sa general judgment. Wala silang particular judgment. Parang iniwasan nila yung Hebreo Kapitulo 9:27. Tuloy natin. Ano ho ba ang gagawin sa taong namatay? Ano ang mangyayari sa kanya? Ito, pakinggan natin. Itong nakasulat sa Job 14:10
hanggang 12. Ngunit mamamatay ang tao. Siya'y ililibing. Mapapatid ang kanyang hininga at wala ng kasunod. Kung ang tubig ay nawawala sa dagat o ang isang ilog ay matutuyo, gayon din ang tao, nahihiga at di magbabangon. Hanggang kailan? Hanggang sa mawala ang kalangitan. Ayun, ang tao'y digigising o mangangamba pa sa kanyang pagtulog. Napansin mo ba ninyo, mga kaibigan? Napansin talaga namin yan. Wala tayong tutol diyan, mga kapatid, sa kanyang binasa. Tama ang binasa ni Dugol, ani Kaan, pero mali lang ang pag-unawa. Bakit? Anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Ulitin natin, ha? Tama naman. Yung kaluluwa na nasa libingan, yun ang maghihintay sa general judgment, yung pagbalik sa ating Panginoong Hesukristo. Pero, may hindi yung katawan na nasa libingan. How about ang kaluluwa na hindi mamamatay? Nasabi ng ating Panginoon Hesukristo, kaluluwa na hindi mamamatay. Mamamatay man ang katawan, pero ang kaluluwa ay hindi mamamatay. So ano ang mangyari? Tingnan niyo, balikan natin mga kapatid. Dito pa lang, giba na ang aral sa di naniniwala na meron talagang kaluluwa na di mamamatay at pwede na ang kaluluwang yan ay makatanggap ng kasiyahan kasama ang mga banal. Samantalang yung iba ay naghihirap sa apoy. Asan? Napakalinaw yan. Lucas Kapitulo 16, versikulo 22-25, mga kapatid. Nangyari nga na ang lalaking dukha na namatay, siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Wala pang general judgment ito. Ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. Sa Hades siya naghihirap. So napakalinaw yan. Bahayag yan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang tanong, sino ang dapat paniwalaan ninyo? Ang ating Panginoon Jesucristo itong nagtatag ngayon, gumagamit lang sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, wala namang sariling Biblia, bumibili lang ng Biblia, nakibasa sa Biblia, pagkatapos naging anghel na. Okay, tuloy natin. At mga kababayan, ang sabi ay hindi magbabangon hanggang sa mawala ang kalangitan. Yon yung sinabi natin kanina na paghuhukom. Wala tayong tutol diyan. Yung paghuhukom na yan ay general judgment. Pagbalik yan ng ating Panginoon Jesucristo. How about itong binanggit ng ating Panginoon Jesucristo na hindi pa general judgment? Namatay, alang na mag-joke-joke lang ito. Namatay si Lazaro. Namatay ang dukha. Namatay ang mayaman. Nasa libingan na ba sila nanatili? Hindi lang yan. Sa transfiguration of our Lord Jesus, kung ang kaluluwa ay ang katawan at ang katawan ay ang kaluluwa, di po ba si Moises tumabi mismo ng ating Panginoon Jesucristo kasama si Elias? Anong ibig sabihin doon? Yung katawan ni Moises galing sa libingan ay tumindig muna at tumabi sa ating Panginoon Jesucristo at nung nawala, bumalik na naman sa libingan. Yun ba? Kung hindi yun kaluluwa. Okay, tuloy natin. Kaya ang taong namatay, maliban sa ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kababayan, hindi magbabangon
pagkatapos na siya'y mamatay. Baka sabihin ng iba, O, hindi magbabangon. Mali po yan. Pagkatapos na siya mamatay. Pagkatapos na siya mamatay, magbabangon yon. Kailan? Sa general judgment. O, conclusive na yung hindi magbabangon. No? Iba yung hindi magbabangon at ibabangon pagdating sa tinatawag na general judgment. Pero, wala pang general judgment, merong particular judgment, Hebreo 9:27, mga kapatid. Tuloy natin. Bakit sabi ninyo ang Panginoong Jesucristo ay tao? Ha? Bakit ngayon nagbangon, binuhay? So, sa INC, mga kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo, tao, hindi Diyos. Ano ang ginagamit nila? Ano ang binabasa nila? Ito na asalin, pero iniwasan nila ang ibang bahagi. Contemporary English Version, ginagamit nila ito. Ito mabasa. 1 Timothy chapter 2 verse 5, Contemporary English Version, there is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. So, dito ang konklusyon niya, malinaw po, nakasulat sa 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, si Kristo'y tunay na tao. Wala tayong tutol dyan, mga kapatid, na ang ating Panginoon Kristo'y tunay na tao. Dahil dual nature siya, both human and divine. Pero, sa naturang salin, di ba pinatunayan din at iniwasan nila na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos din. Saan mabasa? Sa naturang salin na ginagamit nila. Ito, Philippians chapter 2 verse 6, Contemporary English Version, Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. O say, kaya nga, ang kasama niyang INC na si Miss Michelle Japina, anong sabi niya? Pakinggan ninyo. Ala sa atin ng Diyos anak. O say? Pinakilala ng Diyos anak. Hindi mabasa. Ano yung pinakilala ng Diyos anak? Syempre, Diyos ama. Diyos ama, kasi anak siya eh. Di po ba critical thinking lang po, brother, ha? Pwede mo po akong sagutin. Kahit na hindi ako magaling sa Bible, sasagutin kita. So ano daw? Anong pinakilala? Iglesia ni Cristo ito. Ano ang pinakilala o mano ng Diyos anak? Ang tanong, turo ba ng INC na si Kristo ay Diyos anak? Balik natin ha. Ala sa atin ng Diyos anak. O say? Pinakilala ng Diyos anak. Hindi mabasa. Ano yung pinakilala ng Diyos anak? Syempre, Diyos ama. Diyos ama, kasi anak siya eh. Di po ba critical thinking lang po, brother, ha? Pwede mo po akong sagutin. Kahit na hindi ako magaling sa Bible, sasagutin kita. So critical thinking daw. Naisipan kaya niya yung critical thinking na yan na binanggit niya na si Kristo ay Diyos anak. Una, nasa kapasugo nila. Anong nakasulat sa pasugo nila? Ang nakasulat sa pasugo at tinatalakay ng mga ministro nila, mga kapatid, alam nyo ba? Wala daw mabasa sa Biblia na si Kristo'y Diyos anak. Wala daw. Para sa kanila, mga kapatid, ang mabasa, anak ng Diyos. Pero, di nila alam na iyong Bible na palaging ginagamit nila, Bible na palaging ginagamit nila, may mabasang Diyos anak at yun ang ginagamit ko rin. At nag-react dito si Miss Michelle Japina na isang INC na ano daw? Ala sa atin ng Diyos anak. O say? Pinakilala ng Diyos anak. Hindi mabasa. Ano yung pinakilala ng Diyos anak? Syempre, Diyos ama. Diyos ama, kasi anak siya eh. Di po ba critical thinking lang po, brother, ha? Pwede mo po akong sagutin. Kahit na hindi ako magaling sa Bible, sasagutin kita. Sige. Pareho kayong INC. Pareho kayong iglesia. Pareho kayong kaanib sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. Tama ba ang sinabi
ni Miss Michelle Japina na ang Diyos Anak, pinakilala niya ang Diyos Ama. So therefore, si Kristo Diyos Anak. Therefore, mali ang sabi ng mga ministro ninyo na walang mabasa sa Biblia na si Kristo Diyos Anak. Ang mabasa ay anak ng Diyos. Ito lang muna mga kapatid. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.